Hello mga kababayan ko, kumusta po kayo guys? Welcome ulit sa aking reality vlog. And ito tayo ngayon. So, thank you Lord, natapos na yung aking buong maghapon na gawain dito sa aking trabaho. At of course, bago matulog, bedtime story muna ang lola. Pero wala pa akong apo guys. Okay, kwentuhan tayo kasi naniniwala ako na kapupulutan to ng aral para doon sa mga nag-aasawa ng maaga, tapos nagkakaroon ng anak, tapos napapabayaan, okay? At saka para din sa ating mga nanay na kung may mga asawa talaga dyan na kasama. Sandali lang, excuse me. Tapos yun, magandang kwento. So, ang author natin dito, si Ka-Business Official. Siya po yung vlogger na nasa Maynila ngayon na kung maalala nyo po mga kababayan ko, yung tungkol dun sa bata na nirescue nila Ka-Business Official doon sa isang truck na abandonado. So, ngayon ang kwento guys, nakapag-aral na sana yung bata kasi tinulungan nila lahat, pre-process nila sa school, pinilhan ng mga gamit, lahat. Tapos hatid sundo sa school, areglado sa baon, walang problema. So dumating yung time na ngayon wala na sa kanila yung bata kasi umalis, hindi nagpaalam. So paano nangyari yon? So yun, yung last na video nila is nagkakatuwaan. Itong batang to pala before nun, umalis din hindi nagpaalam. Nung bumalik, ang sabi, naghahanap lang siya ng alkansya. So pumunta merkado, palengke. Ang tagal hindi nakabalik kaagad. So syempre tinanong nila. So may pinuntahan lang na masyal para nagliwaliw lang kasi bata. Pero na siya, may edad na rin yung mga 18 or 20 na ba si Dexter? Si Dexter yung pangalan ng bata. Yun. So, hindi nakabili ng sadya niya yung bata kasi nga namasyal lang, nagpahangin. At yung bumili lang ng alkansyahan is sila Ka-Business. So, binigyan nila yon. Sinurprise nila ng umaga. So, bago sila nag-almusal, binigyan na yung alkansyang baboy, tapos sinulugan nila, patak-patak sila doon, nag-share-share. Yun na. So, kinaumagahan, mga ilang araw lang, yung bata umalis sa kanila guys, winakuwak yung alkansyang baboy niya. Hindi siya nagpaalam, siguro sabi nila madaling araw umalis, kinuha yung pera. So, syempre, nakakalungkot, diba? Kasi tinulungan yung bata, tapos gano'n ang ginawa niya. Kasi siya medyo yung pag-iisip niya is, sabihin natin kakaiba. Parang hindi sa normal na bata talaga. Meron siyang na-depressed yun, batang yun. So, ang kwento pala kasi kaya siya gano'n, guys. So, hindi rin alam ng nanay. So, tinawagan na lang nila Ka-Business, no? Yung bata kasi na yun, napabayaan, sabi nga nung tiyahin, kasi nakausap, tumawag kila Ka-Business, napariwara yung bata, yun ang term. Napariwara siya, nawala na, hindi siya nagabayan ng magulang. Kasi yung nanay, lumaki yung bata nga sa lola. Yung nanay may asawa ng iba ngayon, may iba ng pamilya. So, ito si Dexter kasi first family. Tapos yung tatay niya, hindi rin siya iniintindi. Kaya yun, napariwara talaga yung bata. So, sad to say ngayon, hindi na siya mag-aaral. Kasi mas pinili niyang, ayaw na niyang bumalik At saka, sabi nga nila Ka-Business, merong nagmamayari sa kanya. Nandyan may mga kamag-anak. So, hindi siya pwedeng kupin talaga. Hindi siya pwedeng ilaban na dito ka na lang sa amin. Yun, kinuha pumunta sila sa bahay nila Ka-Business, tapos kinuha yung mga gamit ng bata, umalis na sila. Sana, ang ko dito is makauwi siya ng probinsya kasi doon sa probinsya guys, limitado ang barkada. Nababarkada kasi dito dyan sa Maynila, yung bata. So pag doon ka sa probinsya, tapos yung mga source yung pera, hindi ganun kadali. So, talaga, naka-budget. Yun lang, sana, dumating yung time na, siguro ngayon, kisisi na yung bata kasi yung itsura niya, biglang bumagsak yung katawan, naging madungis. Hindi naman totally madungis, pero sabi ni Ka-Business, parang parang napabayaan yung sarili niya mga ilang araw pa lang. Tapos parang puyat, walang tulog. So, ang mangyayari kasi doon guys, darating yung panahon, sana magsisi yung bata, na kung hindi sana siya umalis doon, maganda na yung buhay niya, yung mga ganon. Walang magtitiis sa bata niya, kundi yung mga kapamilya niya lang niya talaga. Nanay niya, pero hindi siya sumusunod sa nanay niya, may katigasan din yung ulo yung bata. Kasi nga, hindi siya nagabayan nung maliit pa. Kasi alam niyo guys, naalala ko yung kwento nung sa teacher namin na
yung isang puno habang maliit pa, habang tumutubo, ituwid na. Kasi pag pinabayaan mo yon habang lumalaki, mahirap na siyang maituwid guys. Totoo naman, di ba? Di ba yung habang maliit pa yung puno, yung katawan niya, minsan nababaluktot. So, kalsuhan mo na. I-straight mo na para pag malaki na siya, hindi ka mahirapan. So, tuwid yung tubo niya. So, ganun din sa tao. So, ang umpisa kasi sa paggabay ng mga bata, mismo. Kasi yung bata, hindi naman sabihin, nagmana ka sa ganito, nagmana ka ganun. Hindi. Nasa pag-cultivate ng isip yun. Nasa pag-aalaga, nasa paggagay ng magulang. Kasi ako guys, yung 5 yung anak ko, pero malayo ako sa kanila. Kasi nga nagtatrabaho ako, yung kasama lang nila papa nila, pero hindi rason yung layo ko para hindi ako mapalapit sa mga anak ko. Katawan ko lang malayo, pero lagi ko silang kino-communicate. May paraan ako simula sa school nila, sa bahay, kung nasa, lagi ko minomonitor. So, nalalaman ko kung ano pinagagawa nila, yung advice, yung guidance ng magulang. Hindi, kahit malayo ka, may paraan para maituwid mo yung mga anak mo. Hindi porket babayaan mo na lang, busy ka sa trabaho mo, magkaroon ka pa rin ng time sa mga anak. Kahit maraming paraan kung gustuhin mo. Kung ayaw mo, maraming dahilan yun ang madalas na sinasabi, di ba? So ayun, kawawa yung bata. Kaya yung mga nag-aasawa dyan, mga bata pa, yung mga babae, mga bata pa, mag-isip-isip kayo. Kasi pag nagkaroon kayo ng anak, hindi pa matured yung isip ninyo, isip bata. Pag nag-away kayo ng asawa nyo, lalo hindi kasal, so hiwalay ka agad. So paano yung anak? Itong kasal nga, naghihiwalay din. How much more kayo na hindi, di ba? Pero hanggat maaari, ang ano ko dito ba, pag nag-asawa ka, panindigan mo na. Oo, nag-aaway, may mga ganong sitwasyon, pero naayos naman yung problema eh. Hindi solusyon yung mag-aasawa ka ng iba, kasi hindi mo na nakasundo yung isa. Ayoko na, parang para sa akin, ayoko nang ganon eh. Kasi kami din ng asawa ko, mayroon din mga problema ganon, pero naaayos namin. Eh, syempre, nandiyan si Kristo sa buhay natin. Nasa gitna siya talaga. So ayun, para sa mga nanay, kapag nanay, lalo tayong mga malalayo, gabayan natin yung ating mga anak kahit malayo tayo. May internet, tawagan, guidance, alamin mo sa school kung pumapasok ba yung anak mo o hindi na. Dapat alam mo yung contact ng teacher, yung advisor, o gano'n, ang ginagawa ko din. Salamat sa Diyos. Alam niyo, isa na yung anak kong nakagraduate sa college. Hindi naman ako sa nagyayabang. Cum laude siya, nag-graduate. Yung anak ko na yun, sariling sikap din yun. Gabay sa mga kapatid niya, busy din si papa niya sa trabaho, ganun, tulong-tulong. So yung sa akin dito, basta nakagabay ka sa mga anak mo, mapupunta sila sa maganda. Huwag mong pababayaan. Ikaw na nanay, huwag kang matakot sa anak mo, ikaw magdisiplina. Hindi yung anak mo ang masusunod, ikaw na nanay ang masusunod. Ganun yun. Panindigan mo ang pagiging nanay mo. Kung hindi nasunod sa tatay, ikaw na nanay kasi galing sa'yo yan eh. Kilala mo yung anak mo kasi galing sa'yo yan. Yun lang. Diba? So, sana maging maayos yung kalagayan ng bata. So, sa mga kapwa ko nanay, connect sa family, lalo sa mga anak. Kasi yung mga anak, hindi na yan mapapalitan, nandyan na yan. Yung asawa, bahala yan dyan. Magpasaway siya, diba? Basta yung mga anak nasa mabuti. Thank you mga kabayan. Bye-bye. Nakapagsalita na ulit ako. So, makakatulong na rin ako nito. Pasensya na. Salamat sa inyo. Subscribe nyo po. Subscribe natin si Ka-Business Official at saka si Papa Dins TV. Ilalagay ko yung kanilang account dito. Isalin nyo na rin ako. Salamat. Salamat.